Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Yari talaga sila dito sa threats. Yaring-yari sila. Kumpiyansa umano ang House Prosecution Team na maaring mas maaga kaysa sa inaasahang 11 trial days matapos ang presentation ng ebidensya para sa Article 4 ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Speaker Paulo Ortega, tagapagsalita ng prosecution team, pinatibay ng mga naipresentang ebidensya at testimonya ang kanilang kaso. Sabi ni Ortega, posibleng mas maikli siya kaysa doon sa inasahan kasi yari talaga sila dito sa threats. Yaring-yari sila. Tinukoy niya ang naging testimonya ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Loto na nagpatibay aniya sa naunang salaysay ni NBI Senior Agent John Mark Calilong. Okay. So, kumpiyansa sila. Sa nakikita ko kasi, dalawa ang aspect nitong impeachment trial. Ang isa is public opinion. Yung isa naman is yung pagboto ng conviction o kaya acquittal. Alam nitong mga House prosecutors na mahihirapan sila na makakuha ng conviction. Dahil impeachment is more of a political process rather than a legal issue. So, yung 16 na threshold ng conviction votes, paano nila kunin yun? Nahati na sa dalawang grupo ang mga senator judges. Yung isa, yung most likely boboto sa conviction, yung isa naman boboto sa acquittal. Yung majority senators, 13, sabihin na natin, boboto lahat yan ng conviction. 13 lang. Paano sila kukuha ng additional 3? Dito sa 8 minority senators, alam nila wala na silang makukuhang 3, hanggang 13 lang. Kaya nga, may mga nagsusulong na pababain yung threshold. So, mapababa. Granting, mapababa. Itsapuera yung 3 nawawala. So, 21 senators na lang. Kunin mo ngayon ang 2/3 ng 21. Di ba 14? Yan, bumaba na ang threshold, 14. 13 lang yung boboto ng conviction. Sure pa rin sila ng isa. Kaya ang isang objective nila ngayon dito sa mahaba-habang trial is ang taong bayan. Yung court of public opinion. Inaasahan nila na sa pag-present ng mga ganyang ebidensya, witnesses, so on, so forth, mai-influensya nila ang taong bayan na masama talaga itong si VP Inday Sara. So, ang labanan ngayon is court of public opinion. So, to me, nagkakamali sila, hindi nila kayang sirain ang credibility ni VP Sara. Kasi, yung mga, before itong impeachment trial na ito, meron na talagang mga diehard Duterte supporters na hindi na yan magbabago. Nahati ng 3 kategorya ang public ngayon. Una, mga Duterte supporters na according sa survey ng
WR numero, yan ang pinakamalaking grupo. 34% yan. Another group, itong loyalist and kakamping. Ang loyalist is 15%, ang kakamping is 12%. So, i-total mo yan, 27% lang. Kahit magsama ang mga camping at loyalist, mas marami pa rin yung mga DDS. And then yung remaining, around 39%, yun yung nag-o-observe. So, yung 39 ngayon ang tinatarget nila na ma-influensyahan nila. But hindi nila makaya. Kasi ang mga nag-o-observe, mga intelligent lang. Dalawa yan, either yung mga nag-o-observe intelligent o yung mga walang pakialam, yung hirap na hirap sa buhay at ang kanilang concern lang is paano makasurvive. So to me, itong mga intelligent observers, dahil sa kapalpakan nitong prosecution, mas marami ang papabor kay Vicky Sara. Dito naman sa mga hirap na hirap, mas marami pa rin ang papabor kay Vicky Sara. Kaya, to me, in the end, lalong dadami ang supporters ni VP Sara after this impeachment trial, lalo na pagdating sa botohan at ma-acquit siya. Yung acquittal niya will give a boost to her ratings. Kaya good luck sa prosecutors. Humanda kayo sa 2028 dahil siguradong mananalo si VP Sara sa 2028 at I don't know kung anong mangyayari sa inyo. Good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako dire sa balay ni Ate Ninita Alahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Tresan Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mga lata na gyud kayo ang iyang yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo nga digits nga ilang puli sa ilang atop karon. Para ako batao. Tinong mo ko to as. Mo paninong inabi. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Nagpasalamat ko sa bugto nga buhay nga Dios nga nailista na gyud ang among atop. O salamat usab sa nagtabang niini sa mga sponsor. Nagpasalamat ko sa ilaha nga nailista na gyud ang among atop diri sa balay nga 30 ka pinakatuig nga wala pa gyud nailisdan. So nakailis na gyud mi sa among atop
O salamat kayo sa tanan nga nag-sponsor labi na sa bugtong nga buhay nga Dios. Daghang Salamat. salamat.